tungkol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, mga inumin sa ating paglilinis. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalo sa sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay. So yung mga pagkain pala na paglilinis, napakaraming pagkat sa paglilinis sa utos ng Moses na yun sinabi ka na pinagawa, na yun yung mga lamang, mga palatuntunan lamang. Napakaliwanag kasi pagkinin mo, sa 8:28, yung nataalaga ng bago, yung bawal yung kasi hindi mo sabihan ng ating Panginoon Kristo na bawal pala kumain. Hindi parusa naman pala dyan, bawal mag-alaga. Hindi naman na pinagsasabihan, bawal pala sabihin mo naman na malilimutin ang mga apostol kung sa pagtuturo sa pagkain. Si Apostol Pablo. Ngayon, sa 14:2 ng aklat ng Roma, ano sinasabi ni Apostol Pablo? May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag matol sa kumakain sapagkat siya'y pinanggat ng Diyos. Napakaliwanag yan Ang kumakain, huwag humatol sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain, hindi yung kumakain. Ganun lang Kaya pa yung Pablo napakaliwanag na hindi ganun kahit kung siya ako sa Pablo, kagaya ng pagtuturo ng ating tinitindigan ng ating kaibigan. 10 seconds. Okay. Hello. Puro topic mo pinilabas natin rin Okay, so tingnan po natin na ikaw na maghawak na ako naman maghahawak dito. Isusunod at binagsakan na natulog mo itong presidente ng tingnan natin. Yari na, bagsak na yan. Natin rin 5 minutes. Ako naman maghahawak para hindi hindi, okay naman. Kaya namang kaya natin magtindi. Salamat lang yung brother. Sa iyo ang recommendation. Brother, ang tanong ko naman sa iyo, ginamit mo yung Marcos 7. 18, binasa mo pa kaya, no? Hindi daw yung pumapasok sa loob pag siya nakakahang o di lumalabas. At sabi mo sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Tama ba yun? Medyo ano kasi yun, ganito medyo alitanisyo. Pero yung broma, sabi mo sa pagkain, tapos yung sabi nila, siya sa sabi yun, sa foods, pagkain. So makapilid ay tama para sa iyo. Doon sa sabi nila Ang pangalawang tanong ko sa iyo, brother, ay sino yung nag-iis doon? Yung sa salita. Hindi mo, siya nagpapalinis Yung nagpapalinis sa Kristo. Siya ang nagpapahayag So ang ginamit niya, sa salitang ito nililinis niya ang lahat ng pagkain. Sino kaya nagsasalita rito? Ang konteksto dyan, ang Panginoon sa Kristo Baka mayroong sumulat yan ang Panginoon sa Kristo ang talagang pinagalitan nun Dahil natin nga, ano mang pumapasok sa bibig, salita ng Panginoon sa Kristo, hindi na kapagpaparuni sa kanya Panginoon sa Kristo yun Komentary na yun, ng writer siguro. At sunod ko brother ito, yung salitang sa salitang ito nililinis ni Jesus ang lahat ng pagkain. Ay, ulit. Okay. Bukan mo sa mao. Brother, ulitin ko ang tanong Ang sabi ko sa talata, sa salitang ito nililinis niya ang lahat ng pagkain. At ayon sa iyo, yun ay si Kristo. Ang tanong ko sa iyo, yun bang sa salitang ito nililinis niya, mababasahin ba sa Greek Bible? Walang letra po letra doon Kasi ang nakalagay doon, yung pagkain ng foods. Sa makatuwid, yung ang salitang ito nililinis niya, wala yun sa Greek. Inamin ko na yun ay italics kasi yun. Ayun, sa makatuwid, wala. Yung sinabi na wala pumapasok na wala. Okay. May bakit ginamit mo? So, dahil nga doon sa unang salita niya na anumang pumapasok sa buhay, yun lang naman ang ano ko nun. Pero yung salita nito, yun lang naman Kaya lang, brother, kapag natin ang interpretation mo sa perfectado, kaya lang, next question ko sa iyo nito. Since ang pinag-uusapan natin ngayon sa Marcos, yung ba salitang bromata doon ay may flesh food? Pinamitan na foods pagkain simple lang makahulugan na food. Pagkain. Sinakain na
Okay. Doon ba sa konteksto ng 7 ng Marcos, meron na banggit na karne o tinapay? Well, ang sabi ko, foods eh. Kasi ang foods kasi, ang broma kasi, minsan sa kayo sinasabi na meat eh, yung broma eh. Ginagamit din na foods sa international version. Kaya, siyempre, translator, ako lang, babati na lang, hindi ko naman babati. Kaya ano kaya, yung konteksto, kasi ang konteksto kasi, ano nang pumapasok sa Biblia, hindi nakakapagpaparumi eh. Yung pumapasok na yung nakakapagparumi ang aking interpretation. So, ibig ko sabihin ay doon sa salitang bromata, kasama ang baboy. Ang bromata doon, natural, yung marumi, yung nilinis yung foods. Pag sinabi ko, sabi, hindi na baka pagpaparumi ang pumapasok, natural, kasama ang baboy doon. Kaya